So what's up mga bossing, kamusta? So long time no see, long time no vlog, basta yun na yun. At ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. So yung iba siguro sa inyo nagtataka kung bakit ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog ng ganito, no? So for context lang, nung dati kasi na aksidente tayo, hinalikan tayo ng four wheels. So ayun, at merong naging damage kay Eri at meron ding naging damage sa atin. So hindi ko na siya masyadong i-elaborate. Hindi ko na siya masyadong i-explain sa inyo. Basta yun na yun. Kaya focus na lang tayo sa vlog natin. So ngayong araw nga, ipapakita ko na sa inyo si Eri. I-reveal ko na sa inyo yung final form niya. So yung mga nagdaang araw, yun yung ginagawa natin na para ma-restore natin si Eri at maibalik natin at magamitan natin syempre. So kung mapapansin nyo mga bossing, nandito tayo ngayon sa loob ng sementeryo. Dito kasi tahimik mag-vlog. So doon kasi sana dapat ako sa malapit sa amin, kaso ang dami dumadaan kasi ng mga truck. Ang hirap i-edit nung video kapag may mga may ingay sa paligid. So dito ko na lang napili sa loob ng sementeryo. Kaya pagpasensyaan nyo na, no? So ano pa bang inaantay natin? Syempre wag na natin patagalin. Ipapakita ko na sa inyo yung bagong itsura ni Eri. In 3, 2, 1, montage, pasok! Oh, dumadampi na lang sa'kin ang kamay mo pag may kasabay na tagay. Okay ako sa ganito na masanay. Shawty, look straight in my eyes. I don't see nothing more. Kung papansin man ako, sana wag mong masamain. Pagkat di ko alam paano dadalhin yung ganda. Oh, alam kong di ako yung tipo, pero sana pakisalo. Yoko na sa kalsada, sa'yo lang ako makikiyabo. Oh, ang pag-ibig na to, alam kong delikado sa'yo. Oh, dihado ang tsansa, pero wag kang tatakbo. So ayun mga bossing, nakita nyo na yung bagong itsura ni Eri ngayon. So ngayon naman i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga ginawa nating pag-restore at kung ano yung mga pinalitan natin na pyesa, kung ano yung mga naisalba natin. So ayan, syempre una nyong mapapansin dyan yung decals nya. Nagpalit tayo ng decals. So kung maalala nyo yung decals natin, eto. So ngayon eto na siya. Kung saan ako bumili ng decals dati, doon ko rin siya in-order kasi mas maganda yung pagkaka-print niya. Yung pagkapula niya, yung itim, ayan. So, yan na yung ginawa nating concept, is black red na talaga siya. Na may konting touch ng white. Tapos, syempre, kung mapapansin nyo rin, yung chassis natin. Pina-powder coat na rin natin yan. Kasama nung mugs. Kung maalala nyo, pinost ko rin yan. Shout out kay Garahe Customs sa pag powder coat tsaka sa pag repair ng mugs natin. So nakuha naman nila yung instructions na binigay ko at na satisfied naman ako dun sa ginawa nila. So ayan, no, kung makikita nyo naman, kitang kita yung pagkapula dun sa chassis. Yung mugs natin syempre pula pa rin, bagong powder coat yan. At ang sinabi ko pang isang instruction sa kanila, yung disc conversion natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, naka-welding na siya sa mismong mugs natin, yung disc conversion. Para hindi na talaga siya gumalaw. Para naka-align na lang siya. Tapos, nagpalit din pala tayo ng disc. Yung mismong display sa likod kasi medyo nabengkong yung dati. Gusto ko rin palang i-shoutout si Boss Nabi Moto. Sa kanya ko nabili yung bagong chassis tsaka yung swing arm natin. Bali second hand lang siya, in good condition naman. Dahil nagkaroon kasi ng damage yung chassis natin. Medyo tumabingi siya nung nabangga. So ayun na siya. Maraming salamat Boss Nabi. Shoutout na rin kay Kuya Cards. Sa kanya ko rin nabili yung mga ibang parts, lalo na yung mga genuine. Yung mga genuine parts natin, sa kanya ako bumibili. Hindi ko na maalala kung alin yung mga genuine parts na yon. At sa dami hindi ko na maalala. At syempre, yung binigay pa rin ni Kuya Cards na starter motor natin, yung Kantay Racing, yan pa rin yung gamit natin mga bossing. Yung front shock natin, stock pa rin yan, pero
pinalitan ko lang ng red seal. Tapos meron na rin siyang kasamang ganito na sag ring ata ang tawag. Tapos nilagyan ko lang ng sticker ng RCB. So mukha na siyang RCB na front shock, diba? So nirepaint ko rin siya ng black kasi yung dating itsura niyan puro tuklap na yung pintura, gasgas na. Tapos nagpalit din tayo ng front fender ng Sniper 155 pa rin. So ganito rin yung gamit natin dati kasi nabasag yung una. So pinalitan na din natin ng same pa rin naman. Syempre naka-bolt yan ng CNC. So yung sa power pipe natin, yan pa rin yung gamit natin. Sa brake system naman natin, same pa rin yung gamit natin. Racing Boy E3 Brake Master, left and right. Tapos G-Ren na brake hose. Ayan, RCB na caliper. Naka air duct pa rin tayo, big disc. Ayan. So sa likod same pa rin. Yun pa rin yung gamit natin, RCB S26 na caliper. Ayan, kinonvert lang natin sa disc brake. At ano pa ba? Ito yung grab bar pala natin, nirepaint lang natin ng glossy black. Nagkaroon pa rin siya ng gasgas. Ayan. So hindi naman ako maselan sa gasgas. Ayan. Hindi naman siya pansinin. Sa kaha pala natin, nagkaroon din siya ng gasgas dito sa left side. Ditong part. Ayan. Tapos dito. So ginawa ko na lang siya ng paraan, niremedyohan ko lang. Tapos tinakpan ko na ng decal, so hindi naman na siya pansinin. Hindi siya halatang may gasgas. Ayan. 'Di ba? Tapos, yun dito naman sa harap. Ayan, may konting gasgas pa rin naman. Pero hindi naman siya ganun pansinin. Okay lang naman sa akin. Dito nagkaroon din siya ng gasgas dito. Natakpan naman siya ng decals. Yun dito naman, halos wala siyang gasgas, minimal lang kasi na-save siya. Na-save yun nung lumang decals natin. Yung lumang decals natin yung nagasgasan, kaya hindi malalim. Nagkaroon lang siya ng mga biyak dun sa mga tornilyuhan dito, yung sa mga tornilyuhan dyan sa loob. Pero nagawa naman natin siya ng paraan. Nilagyan na lang natin siya ng epoxy. So ayun, tumalab naman. Nakakabit naman siya, matibay rin naman. Ayan. Tapos dito pala nagkaroon din siya ng gasgas dito sa head cowling. Ang ginawa na lang natin, kasi medyo malalim, tinabasa na lang natin. Ayan, kung mapansin nyo, andyan pa rin yung gasgas, oh. Ayan. Sa levers, buti na lang hindi siya naputol. Nagkaroon lang din siya ng gasgas dito sa dulo. Nilagyan ko lang din siya ng nirepaint ko lang siya ng black yung dulo. Ayan. So buti na lang hindi siya naputol. So ano pa ba? Sa sprocket pala natin, mga bossing. Sa sprocket binalik natin sa 1340 yung set natin. So kung dati naka-stock size tayo 1341, ngayon binalik na natin sa 1340 kasi yung 1340 yun talaga yung suggested ni Doc Harvey sa set ng makina natin. At syempre, speaking Doc Harvey, so shoutout na rin kay Doc Harvey. Siya ang number 1 mechanic natin sa pagbuo ng makina natin. So kung maalala nyo dun sa in-upload nating last karga serye, nung kinuha na natin si Eric kay Doc Harvey, loaded na siya. So 150cc 57 big valve. So shout out Doc Harvey. So meron naman na akong vlog niyan nung makina natin kung ano yung mga pinagkakabit ni Doc Harvey. Panoorin nyo na lang ulit. At syempre, ito yung pinaka-inaantay ng mga bossing natin dyan, na magkabit tayo ng oil cooler. Ayan. Bali, meron na akong separate na vlog nito, mga bossing. Nauna ko na siyang i-vlog bago tong araw na to. So i-upload na lang natin siguro by Tuesday or Wednesday.
antay-antayin nyo na lang. Nandun yung vlog natin kung paano natin siya kinabit. At kinabit din pala natin tong UMA bypass. Ayan, yung engine bypass at tatawag dito. Ayan, syempre pula pa rin yung hose. Pero bala ko rin siyang tanggalin. Tinesting ko lang kung ano yung magiging itsura niya kasabay netong oil cooler. So okay naman para sa akin, pero bala ko rin siyang tanggalin kasi parang okay na rin naman kasi naka oil cooler naman na tayo. So parang hindi naman na siya kailangan ng bypass. So ayun lang, yun lang yung mga ginawa natin kay Eri. Medyo matrabaho talaga. Medyo matrabaho yung ginawa natin kasi parang from scratch yung ginawa natin kasi simula sa makina tinanggal natin dun sa chassis. Lahat kinalas natin, yung head, yung sa front part natin, yung gulong, lahat. So ayun, worth it naman. Worth it lahat ng pagod at yung naging itsura niya, ang ganda niya ngayon. Para sa akin syempre. Yung iba naman siguro hindi naman trip yung mga ganitong setup, pero at least magkakaroon kayo ng idea kung gusto nyo nung mag-setup ng ganito. Okay lang naman din na gayahin nyo. Kaya ayun lang. So ayun lang mga bossing, siguro hanggang dito na lang tong vlog na to. At maraming salamat sa mga nag-antay. Maraming salamat sa mga nakasuporta kahit nung mga araw na hindi tayo nakakapag-upload. At sa dami rin na nag-aantay na lumabas si Eri. So ayan na po. Ayan na siya. Pwede na natin siyang gamit-gamitin sa kalsada. Hanggang dito na lang tong vlog na to. Upload tayo sa mga susunod na araw. At maraming salamat ulit sa pag-aantay. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ride safe.